Hello po muli mga kababayan, mga tambay. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok mo ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Naway, maingatan po tayo. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan natin, samahan niyo po inyong lingkod. Komentuhan po natin ang senadora at ang Senate President. Unahin po natin pakinggan ang balita po ng pagpunta at pagdalaw po ng senadora dito po sa ospital sa Memorial Center mga katambay. O, ngayon mga katambay, di po ba? Talagang panahon po kasi ng politika. Panahon. Kailangan po makahimok ng botante, makabalik pong muli ang Senadora Amy Marcos. Kahit po nakita po ninyo ang nangyayaring problema po sa kanyang kapatid, sa kanyang pinsan o kamag-anak na pamumulitika po sa mga Duterte. Pero nakita po natin ang Senadora Amy Marcos talagang independent siya sa ngayon. Sa ngayon, independent siya mga tambay. Wala siyang kinakampihan sa ngayon dahil kailangan niyang manalo bilang senador. Pag nanalo na siya, pwede na siyang kumampi. Kailangan niya muna magpabango sa mga botante. Ito, pakinggan po natin mga tambay ang kanyang pagdalaw kay Chief of Staff ni Vice President na si Atty. Zulaika Lopez mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Medical Center sa Quezon City kung saan nananatili si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. At para sa ibang detalye makakausap natin sa linya ng telepono si Dave Abuel. Dave, anong oras ba dumating dyan ng senadora? Niki, pasado 2:00 ngayong hapon nang biglang may lumapag na helicopter sa grounds ng Veterans Memorial Medical Center malapit sa gusali kung nasaan nananatili ngayon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulaika Lopez. Sakay niyan si Senator Amy Marcos. Hindi muna nagpa-unlock ng interview ang senadora at dumiretso agad na umakyat sa ospital. Tumalubong sa kanya si Senator Bato de la Rosa na kagabi pa nandito para magbantay kay Lopez. Wala naman doon si VP Sara na umalis na rin kaninang umaga. No comment naman ang senadora sa umano'y banta ni VP Sara na may kinontrata na siya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez sa oras na may masamang mangyari kay Duterte. Matapos ang 1 oras, umalis na rin agad si Senator Amy dito sa VMMC pasado 3:00 ng hapon. Nikki. Maraming salamat, Dave. Ayan mga tambay, nakita nyo, nasa veteran sa hospital po mga tambay. Nakita nyo, parang concern po ang senadora mga tambay sa nangyari po sa Chief of Staff ng Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulaika Lopez. Pakinggan naman po natin ang pahayag naman po ng isang napakagaling na senador na naging Senate President po. At grabe po magpayo. Tinimok ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga nagbabangayang lider ng bansa na gawin ang lahat para pahupain ang tensyon. Nababahala rin si Escudero sa paglalabas ng saloobin ni Vice President Sara Duterte sa publiko kaugnay ng pagkakadetena ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Escudero na kailangang alalahanin ng Vice Presidente na bilang isang public official, dapat siyang maging halimbawa sa mga kawarinang kanyang tanggapan at maging ng mga Pilipino lalo na ng mga bata. Hinimok din ni Escudero ang mga nakapaligid sa pangalawang Pangulo na abisuhan siyang iwasan ang pagsasalita ng mga hindi naaayong pahayag sa publiko lalo't hindi ito nakatutulong sa kanya at maging sa bayan. Hiniling din niya sa Vice Presidente na humingi ng tulong para maging kalmado habang naglilingkod. Anya, imbes na magbangayan, pagtuunan na lang ng pamahalaan ang mga importanteng isyu na kaaapekto sa buhay ng mga Pinoy. Pagtuunan na lang daw po ang mga nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino, mga tama, ibang klase, no? Palibasa, magaling na senador ito eh. Ito pong komento po na inyong likod. Ito pong senador na ito magaling. Kahit saan po, para po itong sagwan. Kahit saan pwede mong dalin. Pag nagsasagwan ka ng, di ba? Pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Hindi nyo ba napansin ang Senador Cheese Escudero? Kahit kanino pwede. You know? Parang paboritong prutas po nito eh. Yata, balimbing.
nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, di ba? Panahon po ni dating Pangulong Gloria, panahon po ni dating Pangulong Erap, ngayon sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., di ba? Ngayon, nakita niyo po, palibase, hindi naman siya wala naman kasing pakailam eh. Walang pakailam, wala po nakikitang problema ang Senate President. Wala po siya nakikitang korupsyon, wala po siya nakikitang kapalpakan. Napakaraming perang nawawaldas yata, sa bansa at napakalaking korupsyon yata ng kanilang institusyon. Wala siyang nakikita noon, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam pagdating sa problema lalo sa kaperahan ng bansa dahil mismo yung kanilang institusyon malaki problema sa paghawak ng pondo ng bansa. Tapos sa kanya ka makakarinig at siya pa mag-a-advise a-advisean mo pa ang isang vice president. Mga tamay, yung nakakita po ng problema ng bansa, nakakita ng napakalaking korupsyon at nakakita po ng kung ano-anong mga anomalya sa bawat ahensya. Di ba? Siya mismo, siya lang ang nagbunyag ng ginagawa po ng mga politiko sa ating bansa. Yung paano po nila, masamang termino yung gahasain nakawin. Nakawin, mga tamay. Di umano ang pera ng taong bayan at nakakautang pa. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senador. Senator o Senate President Escudero, ikaw pa. Ikaw, ano ang makikita namin? Mapakababait, ganun po ba? Mababait, mga hindi makabasag pinggan, katulad ng Pangulo. Pero ang bansa mo naman, tapos ang korupsyon, mismo nga si Katonying nagsabi, laganap ang korupsyon, lalo sa inyo. Ano sabi ni Katonying diyan sa institusyon nyo? Pero nananahimik ka. Nagpapayo ka pa. Pinagpapayuhan mo pa ang BP Sara, samantalang kayo ang napakalaking problema na dapat sagutin. At kayo at nakakita rin ng malaking korupsyon sa inyo, sa inyong institusyon. Ang Vice President, mismo si Katonying nga, nagpasabog ng laganap na korupsyon kasama ang institusyon mo. Samantalang ikaw, Senate President, ano ginagawa mo riyan? Napakalaki ng korupsyon pala. Lalo yung mga sinasabing merong mga kumikita, mga patong-patong. Di po ba pumutok din ang isang senadora, Risa Hontiveros, na gusto pong mga komisyon, kumita. Matindi. Pakinggan po natin si Katonying. Hindi ko alam paano nakakatulog. Hindi po pala ito. Tingnan natin. Kasi iba yan galit si BP ron sa mga... I-quote niyo po ako dito. Yan. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Yan, si Katonying yan. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Yan. Nadali kayo ni Katonying. Senate President, yung mga porsyentuhan nyo. Natutulog ka sa pansitan dahil mahusay kang magsalita. Napakabait mo magsalita, Senate President. Pero ang korupsyon sa inyong institusyon, Kongreso, Senado, ayon kay Katonying, laganap ang porsyentuhan, komisyon. Tapos kayo pa magsasalita sa Vice President na napakaraming proyektong ginagawa, programa, nakakatulong sa mga Pilipino. Samantalang kayo, ang tinatrabaho nyo lang, mamorsyento. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senate President. Hindi ka mala nakakita ng korupsyon, laganap na korupsyon, ayon kay Katonying, dyan sa institusyon nyo. Hindi ka mala nakakita dyan kahit isang namumorsyento. Tapos puproblemahin mo yung nakita na ang Vice President ay concern sa bansa
Dahil minamahal niya ang kanyang bansa, ang ating bansa ay minamahal ng Vice President na ayaw malugmok. At ayaw niya makita ang mga Pilipino ay sobrang hirap na nangyayari. Na wala halos pagtugon ang pamahalaan. Kailangan maging mabait, maging ehemplo sa kabataan. Samantalang yung mababait na tao katulad nyo, ano ang ginagawa nyo ayon kay Katunying? Puro pagkakaperahan ang trabaho nyo. Puro porsyento. Nangungumisyon sa pera ng taong bayan. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senador, Senate President. You know, magpunta ka na lang ayon kay Maharlika, yung bahay mo. Napakarami mong bahay sa ibang bansa yata. Kasama na iyong asawang artista. You know, magkolekta ka na lang. Mag-collection na lang kayo ng mga mamahaling mga gamit. Sanay naman kayo. You know, sanay naman kayo mag-collection ng mga talagang hindi kayang bilhin ng mahihirap na tao. Pang mababait na tao lang ang makakabili. Yung mababait. Yung nakikita na magagandang ehemplo, mga tambay. Ang Senate President, nakikitaan po ng magandang ehemplo ng mga Pilipino. Pero sa kanilang institusyon, napakagandang ehemplo, mga katambay. Ayon po ito kay Katunying, laganap at pinakikilos na ang Pangulo dahil sa talamak at laganap na korupsyon ng dalawang institusyon. Tapos itong senadora, nakita po natin, ang senadora naman, nakita mo, sakay ng helicopter, ng kanyang chopper. Nagpunta po ng veteran sa hospital, memorial po ito sa Quezon City. Nakita niyo po, talagang pagdating sa politika, mga tambay, kahit na ginigipit na ito ng kamag-anak, ng kapatid, ng hipag, ang Vice President, kailangan pa rin niya makakuha na sinasabing meron siyang sympathy sa nangyayari sa kanyang best friend na si Vice President Sara Duterte. At nakita niyo po, dinalaw pa ang Chief of Staff ng Vice President na si Attorney Zuleika Lopez, mga katambay. Ibang klase ang politika sa atin. Kakainin mo lahat. Pagka-araw at panahon ng politika, kakainin mo lahat ang kahihiyan, mga katambay. Kahit ang gumagawa ng pagpapabagsak sa pamilya na sinasabi mong best friend. Kakapalan mo ang iyong pagmumuka. Kailangan mo kapalan ng pagmumuka sa mga Pilipino para lang makakuha ngayon ng boto. Pero pagka ikaw ay naluklok na, bahala kayo sa buhay nyo, mga Pilipino. 6 na taon akong boss ngayon. Ako ang masusunod dahil ako'y nanalo na. Boss na ako pagdating sa Senado. Nakita nyo po, mga congressman, mga senador, mga boss. Pag nananalo po ang mga politiko, sila na ang boss. Pag sila'y nangangampanya, boss ko kayo, mga Pilipino. Maglilingkod ako para sa inyo. Di ba? Pagka nanalo na, Pilipino na ang maglilingkod sa kanila. Magbigay kayo. Sige, tax ng tax. Kami ang bahala sa tax nyo. Kami ang mag-iingat sa pera ng bayan. Iingatan namin yan. Di ba? Kaya dito, maging matalino na po ang mga Pilipino. Kung ayaw po nating mabudol na muli, nakita nyo po ang nangyari sa ating bansa sa kabila ng pagtulong, sobrang pangliligaw ni Adeng sa Vice President Sara Duterte, nasamahan para manalo ang kanyang Adeng. Ito lang po ang napala ng Vice President sa pamilya nila. Gipitin, i-single out, isinisingle out lang ang opisina ng Office of the Vice President. Sinisingle out lang pagdating sa investigasyon nila, lalo na institusyon ng Kamara na ang pinsan o kamag-anak niya ang leader ng House of Representatives sa pamumuno po ng Speaker Martin Romualdez, di ba? Ano ang ginagawa ng Adeng? Di ba? Ni hindi man lang niya kausapin. Yeah? Kung gusto mo talagang ang bansa ay maiahon
Lalo yung problema kinaharap ng mga Pilipino. Napakakarampot ng mga trabaho sa ating bansa. Kakarampot. Walang pagtugon. Madagdagan ito. Kaya ang ating mga kababayan ay nagpupunta. Talagang gustong umalis ng bansa para makatikim man lang ng konting ginhawa. Dahil ang mga politiko sa atin, walang ginagawa solusyon para maparami man lang ang trabaho sa ating bansa. At wala rin solusyon ng mga politiko na pataasin man lang ang sweldo ng manggagawa sa kabila ng napakataas na ng mga bilihin sa ating bansa, ang ating mga bayarin. Sobrang taas na. Wala silang solusyon dyan. Ewan ko kung may solusyon si Aimee. Si Aimee solusyon. Ang solusyon lang ginagawa ni Aimee solusyon ngayon, komento na inyong likod, kailangang manalo muli sa Senado. Mga tambay, yun ang una niyang solusyon para sa sarili niya. Kaya kailangan niyang magpabango si Inday Sara, mga katambay. Kaya hindi totoo mga fake news yung sinasabi na bagsak na mga Duterte, mahina na mga Duterte, di ba? Ganyan ang pinapakalat ng mga trolls Saka yung mga bayarang vloggers, yung mga Isimada, mga Gcash, na wala na suporta ang mga Duterte. Yun ang pinakakalat din nila Wala na suporta yan. Dahil nga ang susuportahan daw ay may diferensya raw. May diferensya sa pag-iisip, hindi raw tamang maging presidente. Ano pa sabi? Magnanakaw daw, kurap. Kurap daw, pero ang COA, mga tambay, wala naman nakikita ang COA at ang COA hindi pa tapos ang kanilang pag-o-audit sa Office of the Vice President. Pero ang tanong ng taong bayan, nasaan naman kaya? Tapos na kaya ang pag-o-audit naman ng COA sa opisina o sa institusyon ng Senado at Kamara? Tapos na rin kaya ang pag-o-audit ng COA dyan? At tapos na rin kaya ang pag-o-audit ng COA sa opisina ng Presidente, Office of the President? Tapos na kaya? Kaya nga sinasabi ko, sinisingle out lang nila dahil sa pamumulitika. Dahil, real talk, hindi nila kayang talunin ang Duterte sa malinis na halalan. Hindi nila kayang talunin, lalo ang Vice President. Kaya ang solusyon lang nila, kailangan itong siraan ng siraan. Siraan ng siraan, ma-impeach para hindi na makatakbo sa higher position, lalo sa Panguluan, mga tambay. Dahil nga po napigilan Napigilan kasi yung plan A nila. Di po ba may plan A? Ano yung plan A? Baguhin ang institusyon, ang 1987 institusyon. Di ba? Nagpapapirma pa sila. Di ba? Mga probinsya. Napakagandang imbestigahan po yan. Saan galing ang mga pera po na ginastos po ng institusyon ng Kamara? Yung meron pa po silang ginastos na mga advertise sa mga malalaking istasyon. Binayaran po ng daan-daang milyon yung advertise po para po mabalangkas ang 1987 konstitusyon na kung ano-ano po ang sinasabi nila na babaguhin lang daw po about sa mga ekonomiya, kung ano-ano. Pero natuklasan po ng matatalino nating mga kababayan na ang hangarin nila ay balangkasin para magkaroon na raw ng Prime Minister ang ating bansa. Mabago ang institusyon. Di ba? Nasira. Hindi po nagtagumpay ang Plan A. Kaya po, dito naman po sila sa Plan B. Ang Plan B, tamnan ng gawa-gawang issue ang Vice President para ma-impeach kuno. Di ba? Pati yung sobre, natatanda natin sobre na kay Gloria Mercado. Yung sobre pala galing sa kanila. Galing daw sa First Lady, yung sobre na yon. Mga sobre. Pinalalabas na galing sa DepEd. Alam mo yung mga sabi ng Vice President, ibang klase itong mga ito. Kaya ang Vice President, hindi magsasalita yan. Hindi mapupuno yan. Hindi magsasalita yan ng talagang tagus sa puso ng mga Pilipino, yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga pasabog. Hindi magsasalita yan. Nasasabihin mo ang First Lady ay kumukuha ng mga pera kahit siya hindi halal ng bayan. Sasabihin ng Vice President siya kung wala siyang pruweba.
Di ba? Kaya siyang balikan. Kaya siyang demanda. Kaya siyang pahiyain ng First Lady. Dahil mismo First Lady, sinasabihan niya, kumukuha ng pera. Katulad ng DepEd, gustong kuhanan ng malalaking pera ng First Lady. Hindi siya halal ng bayan. Pero kung gumastos siya ng pera ng bayan, ay wagas. Di ba? Nasaan? Nagsalita po ba ang First Lady dyan na sinasabing, sinungaling ka, Vice President? Hindi. Ganon din ang Pangulo nang sinasabi na yung kanyang pangako sa bayan ay hindi man lang niya nagampanan. Ang kanyang mga promises kahit isa lang. Di ba? Kaya nga sinasabing hindi siya akma. Hindi siya bagay na maging presidente ng bansa. Di ba? At ang korupsyon ng speaker, sinabi lahat. Ang mga korupsyon ng speaker, di ba? Kung walang hawak na matibay na ebidensya yan, ang ating Vice President, sa tingin nyo, sasabihin niya lahat yon? Ikasisira niya yon. Di ba? Kaya lang, kompleto siya sa hawak na ebidensya, mga katambay. Kaya, nakita nyo po kung saan lang dinadala ng pamahalaan. Kung ano lang po ang issue na kanila sinagot sa taong bayan, ano po, yung nanganganib ang buhay ng Pangulo. Doon lang nila dinala ang issue. Di po ba? Wala ron sa sinasabing pera ng taong bayan na nilulustay nila. Di umano. Hindi doon sila concerned. Di ba? Samantalang yung binitawan salita ng Vice President, kung manganganib ang buhay niya, kung siya'y mawawala sa mundong ibabaw, dahil unang nararamdaman niya sa sarili niya na siya ang maraming threat sa buhay, sa kanyang buhay. Dahil nga sa dami ng gustong magpabagsak sa kanya. Kasama pa ang grupo ng mga NPA, CPP, NPA, NDF, Makabayang Black na talagang puspusan, di ba? Lahat halos kumikilos para siya pabagsakin. Mas unang nanganganib ang buhay niya. Pero ang gobyerno nakatutok po sa investigasyon para sa buhay ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte na weak leader at sinasabi ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales na durugistang Pangulo, drug addict daw po. Kaya dito po, ano po maasahan natin mga tambay? Dito kay Senadora Amy Marcos. Ano po impact nito? Nakatulong po ba ito? Nakatulong po ba ang Senate President sa problema ng Pilipinas? Hindi po. Ang natutulungan po ng Senate President at ng Senadora Amy Marcos, yung mga sarili nila. Yung pang sariling interest. Di ba? Dahil katulad po ng Senate President, pinag-uubra po niya ang talamak at laganap na korupsyon dyan, ayon kay Katunying. Ang mga porsyentuhan system, mga komisyon system sa mga proyekto ng gobyerno, dahil pumutok na po yan kay Senadora Risa Hontiveros na yung mga pabahay ng ating mga kababayan ay gusto pong gawing mga condominium para daw po malaki ang komisyon. Ayon po kay Senadora Cynthia Villar. Di ba? At ganun din po sa Senado, sa Kongreso, sa institusyon ng House of Representatives. Ganun din po ang mga pera na nakita po tinututukan nyo dyan. Saan po nakatutok ngayon? Sa AKAP. Kasi yung AKAP, bagong programa po nila yan. Nagagamit po yata yan sa pangangampanya dahil nga po yan pera ng taxpayer, ayuda. Mga katambay, dyan nakatutok. At nakatutok lang po. Number 1 tinututukan ng Vice President. Pero ang Senadora Amy Marcos, may nagawa po ba? Meron po ba nagawang solusyon? Natigilan na nila ang pamumulitika sa Vice President? Kasama ang Senate President, itong dalawang nagmamagaling, nagpapayo, na puro sila meron silang dala-dalahin na question ng taong bayan na hindi nila sinasagot. Kala mo kay lilinis nitong mga ito? Itong dalawang institusyon na ito? Itong dalawang senador na ito? Senadora Amy Marcos? Na yung kanilang pondo na binibigay ng taong bayan ay nakasarado ang kanilang mga libro, closed book, di ba? Yung kanilang mga ginagamit na extraordinary nila, mga ginagawa lang po nilang mga liquidation nila, certification lamang, yung kanilang MOOE,
Di ba? Walang mga public hearing ang kanilang budget. Ibang klase kayo. Tapos kayo pa yung magmamagaling sa taong bayan na mababalitaan namin na grabe pala korupsyon dyan. You know? Meron pala dyan mga commission system, mga lagayan. Napakarami pala kumikita riyan. Di mo ba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Hiyang-hiya kami sa inyo para sa Vice President na isang tunay na makabayan. Tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Tunay na nagmamahal sa mga Pilipino, lalo sa mga kapuspalad. You know, gusto ng mga Duterte maibangon ang ating bansa dahil napag-iiwanan na ang ating bansa. Napag-iiwanan na tayo kahit ng maliit na bansa lang na katulad ng Singapore na napakakarampot. Tinatalo pa tayo. Taiwan, Malaysia, di ba? Napakarami pa kalapit na bansa natin na tinatalo na tayo. Samantalang ang ating pamahalaan, ang iniintindi lang po sa 6 na taon, imbis na, maging maunlad ang iyong bansa, politika po ang priority. Politika. Mga katambay. Politika. Party. Yan ang mga pinoproblema. Ano po ba? Kailan pa ulit ang F1? Mga F1. Party. Ano ba? Mga travel. Kailangan mag-travel. Di ba? Ngayon, mayroon pa isang problema ang pamahalaan. Di ba? May problema pa pamahalaan ngayon kasi hindi nakaalyado ng pamahalaan ng Amerika sa policy, sa pulisiya. Iba po ang pulisiya ni President Trump ngayon. Si President Trump hindi po ito sanay sa talagang giyera. Paano na? Mababawasan na ang suporta ng Pangulong Marcos. Di ba? Magkaiba po ng pulisiya si President Biden saka si President Trump. Di ba? Kaya nga po tinatawagan nila yan. Di ba? Tumawag na po nung nakaraan ang Pangulong Marcos yan. Kailangan niyang tumawag para ma-recognize siya. Pulisiya naman po talaga yon. Pag kami nananalong presidente sa ibang bansa, lalo ng Amerika, na pinaka-powerful, number 1 powerful sa buong mundo, tinatawagan po talaga ng mga leader yan. Tinatawagan ng lahat ng leader ng bansa, maliban lang sa kaaway ng Amerika. Hindi yan babatiin, di ba? Yung mga komunista. Di ba? Pero yung sinasabi po na balita, tumawag daw po parang ang tumatawag yata ay ang presidente ng Amerika, tinawagan si President Marcos. Fake news yun, hindi totoo yun. Kailanman, pagka mga ganyan, hindi pag-aaksayahan ng Pangulo ng Amerika na ikaw pa'y tawagan. ang talagang tumatawag dyan, bansa. Katulad po ng Pilipinas, tatawag po talaga yan. Napakalit mong bansa. Para ikaw pa'y pag-aksayahan ka pa ng panahon ng higanting bansa at makapangyarihang bansa. Ano ka? Swerte. Ito po mga tambay, dinagdag lang po natin. Ito po, ang nahita po natin mga tambay. Ito, panliligaw, panliligaw at pagtatakipan. Pinagtatakpan po nila ang problema ng bansa. Pinagtatakpan po ng isang Senate President ang korupsyon po na nakita ni Katunying sa kanilang institusyon. Dinadala nila ang issue lagi. Dinadala nila ang issue sa mga Duterte para po yung mga kanilang mga ginagawang mga anomalya ay matakpan ng issue sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte. At itong kay Senadora Amy Marcos, good luck na lang po, Senadora. Good luck na lang po sa inyo. Sana po makakuha pa kayo ng boto. Sana makakuha pa kayo ng boto sa mga Duterte, sa mga supporters, lalo sa mga DDS. Makakuha pa sana kayo. Galingan nyo pa ang inyong script. Galingan nyo pa, Senadora Amy Marcos, ang inyong script. Pagbutihan nyo pa ang pangliligaw muli at pangbubudol di umano sa Vice President. Sa pangalawang pagkakataon, gusto na naman makabudol yata ng Senadora Amy Marcos para siya ay makabalik sa posisyon. Samantalang ang kanyang kapatid, ang ginagawang panunungkulan sa ating bansa, magtatatlong taon na, ang mga proyekto inaanod ng baha, isang damukal na questionable sa pondo ng bayan, nahan dyan ang paglipat ng pera sa PhilHealth, questionable yan.
Questionable ang pagbenta ng tuniladang ginto sa Central Bank. Questionable yan. At ang business at negosyong pinasok natin, ang Maharlika Investment Fund, questionable yan. Di ba? At lalo na ang flood control na ginastusan na hindi bababa sa 1.4 billion a day, questionable yan. Sa tingin mo, Senadora Amy Marcos, tatangkilikin pa ng mga Pilipino ang pamilya mo, ang pamilya Marcos, sa mga ginawa po ngayon sa ating gobyerno? Halos buong ahensya na po, halos buong gobyerno na natin ngayon ay talamak yata ang korupsyon. Ayon kay Katunying, laganap ang korupsyon na hindi po kumikibo ang inyong kapatid. Napakabait po sa korupsyon at laganap na droga at krimen. Pati po mga banyaga nakikidnap na ngayon, mga kabataan. Walang kibo ang inyong kapatid. Yan po ba ang magugustuhan ng mga Pilipino, lalo ng DDS? Good luck na lang po sa inyo, Senadora. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa po tayo, mga tambay. Paalam. Bye-bye.